si Ogie, katulad din ba ni Regine, may balak na rin siya mag-retire. Una, sabi, hindi pa naman tuluyan magre-retire si Reds. Pinali, big major concert yung 2 days sa October. So, pwede pa siyang gumawa ng mga katulad ng ginagawa niya. Malay mo, mag-proscenium din siya, di ba? Dahil maganda nga proscenium, nandito kasi sila kaya binanggit ko. Munti ko mabanggit ang yung saan siya nagsishow? Yung, Resorts World. Hindi, sa Samsung Hall, dun sa di ba? Proscenium tayo. Siyempre, nandiyan mga taga-proscenium, kailangan proscenium, di ba? Tapos eto na, sabi ni tanong nga kung may balak na rin ba mag-retire si Ogie, biglang sumingit si Ray. Uy, hindi ba siya pwede mag-retire? Di ba bayad yung kondo ko? Babayad pa ako? Kakaloka, di ba? Pero yun nga, kasi siyempre napag-usapan. Sabi, major concert. Oo, yun ang last major concert ni Reds. Oo. Pero welcome natin si Miss Tita Baby Hill! Baby Hill! Siyempre, nananatiling batang-bata. O yan, baby talaga. Tita Baby. Yan. Siyempre, pero Ogie, siyempre ikaw, ang dami mo pa rin eh. Sipag mo, ang dami mong concert tour, etong mga ganitong concert, no? Ako kasi, feeling ko, Ogie, eto Yes. Can you tell us kung totoo? Sa dami mong tinutulungan, sa dami mong mga taga-18 na gusto mong mabigyan talaga ng trabaho, marami kang talents na sa 18 din na connected, di ba? Kaya sobrang active ka ba dahil sa dami mong tinutulungan din? I guess, andyan po sila yung 18, ganyan. Andyan po sila. But more than that, June, kaya ako ganito kasipag, because I really love it. I enjoy it. Nung nasa aeroplano na ako pa-uwi from Canada, which was 2 nights ago, yung namamay, nagpapahinga ako, sabi, sarap no? Ang sarap nung tour na yun. Parang, kailan ulit? Kailan ako ulit? Ang sarap ng feeling kasi na nasa entablado ka eh. It's a high. Diba? Nung nasa aeroplano ako, nanonood ako ng movie na F1. Sabi nung character ni Brad Pitt, diba? Sabi niya, pag nagdadrive siya ng sasakyan, doon siya pinakamasaya. Tapos para bang nawawala lahat, basta nag-drive siya, mabilis na bilis siya. Parang siyang lumilipad. Sabi ko, parang nakarelate ako doon Pag nasa entablado ako, nakakapagpatawa ako ng tao, nakakakanta ako, pas kinikilig sa songs ko. That for me is a super blessing. Kaya hindi ako tumitigil. So hanggang kaya ko, hindi ako tumitigil. At syempre, abang gusto ka ng tao. Yes, hirap mang ipilit. Alam mo, Ogie, nakakatuwa. Ako natuwa ako sa mga pinupost ng mga taga-Canada, iba-iba. Even si Tita Baby K. Yes, talagang yung katuwaan nila sa'yo, yung pakikisama mo, yung kahit yung mga sa Seafood City, di ba, na may mga meet-up ka na tuwang-tuwa yung mga tao, you really enjoy, you really love what you're doing, Yes, di ba? yes, Oo, kasi hindi dahil sa, kahit yung mga promo, you do that, di ba? Kahit biglaan yung mga ibang promo, you do that. You never complain. Yung iba ayaw nila to do promos. Ikaw, you really love, kumbaga yung rubbing elbows with your fans, with your supporters, di ba? Na yung natutuwa ka the way na nakikita mo silang natutuwa na nakikita ka, di ba? Yes. Oo. Galing ni Jun. Ogie, what can you say dun sa mga ibang mga, like, maraming baguhan sa showbiz na parang hindi nila na-appreciate na yung talagang parang tumatakbo pa sila, may mga magpapakuha ng pictures, ayaw nila magtanggal ng face mask na para mag-picture, di ba? Nag-disguise sila, di ba? What can you say dun sa mga ganun na, kasi tayo, na-enjoy natin even yung samahan ng press with mga artista, kagabi sa party ko, Don said, na-miss ko yung ganitong party na close talagang artista sa mga reporters, di ba? Kayo na-enjoy nyo parang yung golden era of showbiz na yung artista nagmimingle talaga with the press, di ba? Yeah. Ngayong hindi namin kilala, maraming bago. What can you advise? What can you say to them?
sana hindi nyo gawin yun kasi pagsisisihan nyo yan. Ang dami ko nang nakita na naging ganun yung attitude. And then, na-bash, na-chismisan, na kung masama ugali ng tutuli, ganyan. Kasi hindi na nakabalik. It really takes its toll. Alam mo itong trabaho natin, number 1 yung pakikisama eh. Alam nyo, ako iniisip ko nga lang, pero may mga producer namin, hindi naman iisa lang yun, di ba? Yung magkakasama sila, Onika, produce natin sila Oki, sila Odette. Magsama tayo ng mga fans. Pinaghirapan nilang pera yun, di ba? Tapos, ibebenta nila sa mga fellow, Canadians or Americans or na pareho namang hirap din, di ba? Meron tayong pinagdadaanan na recession, di ba? But, they're there. And so, pag hindi mo na-appreciate yun at bigyan ng pagpapahalaga, mawawala yun. And so, ang advice ko sa kanila, I hope they start appreciating that the little things that they do when they stop. Ako, aminin ko, may mga times gusto ko mag-shopping mag-isa na wala ko nakikita para makapamili ko ng mahinusay, di ba? Pero, sabi nga ng iba, hindi ka ba naiinis sa kanya? Hindi. Kasama ng trabaho namin. It's just that Filipino is all over the world. So, yun. Hindi mo dapat yun. Ipagkait sa kanila. So nice. Very well said, Ogie. Oh. Actually, ako I'll say something about Ogie. Si Ogie, kasi, like, kagabi, I had a party here. In-schedule ko, Ogie knows na inilipat ko yung schedule ng birthday dinner kagabi. Kasi, dapat sa Sabado, but he's leaving tonight for Baguio. Dapat ngayong umaga aalis na talaga sila. But ang nangyari kasi, hindi na ma-book si Ogie ng 18. 19 sila na i-book ni pabalik ng Pilipinas. But since he promised and he knows na nilipat ko talaga yung birthday dinner ko ng 20th dahil sa kanya, he made sure na pumunta kagabi, kahit may jet lag siya, kahit pagod siya, doon ako believe sa kanya kasi he promised na he's going. Tapos alam niya na nilipat ko talaga yung di ba? Nakakatuwa. And ayaw niya po na i-cancel itong press con natin today. Kaya kahit nag-absent na ulit siya sa showtime, matuloy lang. Kasi syempre kung sobrang gagabihan naman sila sa daan, mahirap din ang daan. Pero para matuloy po to, kahit alam niya medyo maingay po tayo, okay? Talagang sabi ni Ogie, hindi na rin siya mag-showtime para matuloy talaga tayo. Kasi na-cancel tayo nung una dahil nagkasakit siya. Oo. Pero gusto ko rin pong i-explain kasi may mga nag-react. June, kinancel mo yung press ko, nasa showtime po si Ogie. Sabi ko, hello, taping na po kadalasan ng Monday nila. Yeah. Wala talaga ako. Wala. Ano tape yun? Dahil nga sa taping na yun, natuluyan yung pagkakasakit niya, di ba? Kasi dalawang ginawang episode. Pero yun nga, napakabait ni Ogie. Iilan na lang po ang artista na katulad niya, singer, na talagang mahalaga ang press people, ang vloggers, na alam niyo yun, yung every project, yung iba, hindi na magpapapress con, but Ogie, talagang nasa budget niya, nasa oras niya. So, dapat di ba, talagang let's help Ogie, let's help yung mga celebrity like Ogie to promote their shows kasi hindi tayo kinakalimutan, di ba? Ang dami dyan, ayaw na halos, pinipilit lang, di ba? Tapos, kilala lang tayo, pag sa press con mismo, the next time you will see them, kahit the next day, parang hindi ka na nakilala kaagad, di ba? Pero mga katulad ni Ogie, di ba, na ang sarap na katrabaho, ang sarap kahalubilo, di ba? So, yan, palakpakan po natin si Ogie Alcacid. Thank you very much, everybody. Rondan, hindi ka pumalakpak kung kakita ni Ogie.